A blessed good evening po sa mga kapatid namin sa Pilipinas, sa UK. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Kami po ay nagpapasalamat kayo ay aming kasama sa araw na ito. Ngayon po ay tayo ay makikinig ng mabuting balita ng Panginoon. Let me start with calling Sister Merly for opening prayer. Mandakila, Diyos na makapangyarihan, pinupuri ka namin, sinasamba pa namin. Ito ang aming Diyos na buhay, pinagkakatiwalaan, at sinasamba na walang hanggan. Ikaw po ang aming Diyos na walang hanggan. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito, na muli po kaming nagsama-sama at nagkita-kita. Maraming salamat po sa lahat ng iyong mga biyayang pinagkakalob sa amin, lalo-lalo na po sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat po sa araw-araw ng takbo ng aming buhay. Nariyang po kayo palagi, ginagabayan at pinapatnubayan. Maraming po salamat po sa lahat po ng aming natatamo buhat sa inyo na biyaya niyong walang hanggan, Panginoon, sa aming kaligtasan, sa aming kalakasan, kahit kami ay may nararamdaman, Panginoon, ah ah kalakasan pa rin po ng katawan namin ang hinahangad namin sa inyo, Panginoon, at ligtas sa araw-araw ng aming takbo ng buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Ang aming mga kapatirang narito, Panginoon, dinadalangin namin sa inyo na biyayaan niyo po sila, Panginoon, ng kaligtasan. Ang bawat isa po sa amin, ang bawat pamilya, Panginoon, huwag niyo po kami pababayaan dahil kami po ay nasa iyo, Panginoon. Sa araw na ito, Panginoon, lawakan niyo pa po ninyo ang aming kaisipan na na maintindihan pa po namin ang lahat ng iyong mga gustong iparating sa amin, ang lahat ng iyong mga katotohanan. Maraming salamat po, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay ligtas kami lahat. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Psalm 1:1-6. The way of the righteous and the wicked. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seats of the scoffers, but his delight is in the law of the Lord,
and in his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water that yields its fruits in its season, and its leaf that has wither. In all that he does, he prospers. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Brothers and sisters, that's the word of the Lord. Thanks be to God. Ngayon naman po ay maririnig natin ang inspirational talk ng aking brother husband. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa Pilipinas, mapagpalang gabi. Ang aking pong ibabahagi sa inyo, ito po ay malimit kong i-share sa inyo, yung pong sa aklat ng Mateo sa chapter 6 mula po sa verse 25. Ito po ang sinasabi. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay kung ano baga ang inyong kakanin o kung ano ang inyong iinumin. Kahit ang sa inyong katawan, kung ano ang inyong dalamtin. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit. Masdan ninyo ang mga ibon sa langit na hindi sila nanghahasik ni nagsisigapas ni nangagtitipon man sa mga bangan at sila'y pinakakain ng inyong amang nasa kalangitan. Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo sa kanila. At alin sa inyoong sa pagkakabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? At tungkol sa pananamit, bakit kayo mga babalisa, wariin ninyo ang mga liryo sa parang kung paanong nagsisilaki, hindi nangagpapagal ni nangagsusulid man. Gayon may sinasabi ko sa inyo na kahit si Salomon man sa buong kaluwalhatian niya ay hindi nakapaggagayak na gaya ng isa sa mga ito. Ngunit kung pinararamtan ng Diyos ng ganito ang mga damo na parang na ngayon ay buhay at sa kinabukas ay iginagatong sa kalan, hindi baga lalong-lalo na kayong pararamtan niya o kayong mga kakaunti ang pananampalataya. Kaya huwag kayong mga balisas na magsabi, ano ang aming kakainin o ano ang aming iinumin o ano ang daramtin sapagkat lahat ng mga bagay na ito ay siya pinaghahanap ng mga hentil. Yamang, yamang talastas ng inyong ama na sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay nito ay pawang idaragdag sa inyo. Kaya't huwag ninyong ikabalisa ang araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Sukat na sa kaarawan ang kanyang kasamaan. Ah, dito po sa aking binasa sa aklat ng Mateo, ito po ay malimit kong i-share sa karamihan, lalo po sa mga taong mga sa labas na sila po kung minsan nagtatanong sa aming mag-asawa kung siguro po sa nakikita nila pamumuhay namin, yung na ikukumpara po noon at saka ngayon na nagtatanong sila kung anong aming pinanghahawakan, kung anong aming sikreto sa buhay. Ito po ay lagi kong sineshare sa kanila itong sa aklat ng Mateo, doon po sa verse 33, na talagang ito po ay napaka bisa lalo sa atin na kanyang mga tinawag, na ito po'y patunay na lamang na kung tayo ay talagang tunay na nananampalataya sa Diyos, ay hindi natin kinakailangang mabalisa kung ano man po yung ating mga nagiging problema, kung ano yung ating mga hinaharap na sa ating buhay. Kasi bilang tao, tayo po dito sa mundo, aminin man natin sa hindi, tayo po ay walang, kung minsan po, kung hindi po tayo talaga na, ika nga po, kung hindi po natin naunawaan yung aral ng Panginoon, nandun pa rin po yung sapagkat yan po ay dinanas ko sa aking sarili, yung wala tayong kasiyahan sa buhay. Lahat na ng bagay na magkaroon tayo ay laging kulang, laging mas gusto natin masihigit pa.
doon sa ating mga ibinibigay sa atin na nung araw po mga kapatid ay hindi ko iniisip na yung mga bagay na yun na aking nakakamta nung araw ay biyaya galing sa Diyos hanggang sa na nagkaroon ako ng linaw, nagkaroon ako ng nabuksan yung aking isip sa aral ng Panginoon na ito nga po ang sinasabi rito na hindi natin dapat ikabalisa yung mga ating mga pangangailangan, kung ano yung ating mga kung alam ng Diyos kung ano yung ating iniisip pa lang natin, alam na niya yung ating pangangailangan sa buhay. At yung po mga pagsubok, normal po yan sa lalong-lalo sa kagaya natin naglilingkod. Ngunit kung tayo po ay mananatili sa Kanya, hindi po tayo matutukso. Napakaraming tukso po rito sa daigdig na ito. Kapaligiran, ultimong kaibigan, kuminsan nga po sa loob ng gawain, may mga tukso rin na diyan po yung kuminsan kaya sumasama yung ating mga loob dahil sa hindi napapagbigyan yung ating mga kagustuhan sa ating mga na yung kagustuhan natin sa ating mga kapatiran. Ngunit sa akin pong karanasan bilang isang nalilinawan sa salita ng Diyos ay ito po ay nawala sa amin itong mga bagay na dati naming naging ugali na ika nga po ay walang kasiyahan sa buhay. Lahat ng ipagkaloob ng Panginoon ay parang kulang, hindi yun yung hinahanap. Lahat lahat ng mga bagay, lahat ng kinakailangan mas mahihigit pa, yun po yung ganun po yung sa amin sa aking lumang buhay na kahit po ako nung nasa Pilipinas pa lang ay nakukuha naman po, nakakakain naman sa oras, pero hindi ko naiisip na biyaya talaga ng Diyos yun, na hindi ko naiisip na talagang pinagkaloob ng Diyos yun, kahit na kami naghihirap na gano'n, hindi kami nawawala ng kinakain, lalo na kami magkaanak, na namumblema kami kung paano buhayin ang aming mga anak. Ngunit may mga ginagamit na mga tao, ginamit niya yung aking mga kapatid upang tumulong sa amin, na yung aking kapatid na panganay na siyang nagsuporta sa amin noon. Ngunit naandun pa rin yung parang kulang pa rin hanggang sa pinagkalooban kami makakaroon ng magandang trabaho sa Pilipinas. Hanggang sa nakarating kami rito, wala pa rin kakontentuhan sa buhay. Lahat ginagawa, overtime dito, overtime doon, utang dito, utang doon. Ngunit nung dumating na po yung panahon na ipinaunawa sa akin ng Panginoon itong salitang ito sa aklat ng Mateo 6:33 na pagkain na ito po ang babasahin ko po muli sa inyo para malinaw. Ito po ang sabi niya, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ito po yung nung maunawaan kong salitang ito. Nagkaroon po ng linaw na mali pala po yung aking lumang buhay na walang kasiyahan, walang kakontentuhan. Nagkaroon po ako, nagtiwala po ako sa Panginoon na dumating po yung panahon na yun nga po, nakaloob-loob kami. Hindi man kami talagang ika nga po ay yung biyaya, kahit po yan hindi kayamanan, kahit hindi pa maging milyonaryo, yung pong paggising sa umaga, naunawaan ko na biyaya po ng Diyos yun. Napakalaking biyaya ng Diyos. Yung paggising natin sa umaga ay tayo'y may hininga, malakas ang katawan, walang nararamdaman. Yun po ay nagbigay linaw sa aking isip na doon pa lang ay napakalaking blessing na ng Panginoon. At share ko lang po sa inyo sa patuloy kong pakikinig ng salita ng Diyos at pag-aninilay nito, dumating na po yung panahon na matagal po namin kinukuha na yung pong aming mga utang ay matapos na. Yun po ipinagkaloob din na sa amin ng Panginoon na sa ngayon po ay kami nakakatulong na sa aming mga mahal sa buhay, sa mga nangangailangan na lalo-lalo sa mga mahal sa buhay na nasa Pilipinas na nangangailangan. Ngunit although limited po yung pagtulong, siyempre hindi man po tayo ganun ka laki ang kinikita rito. Ngunit kahit sa papano ay nakakatulong kami sa aming mga mahal sa buhay.
At yan po ay napakalaking blessing na sa amin ng Panginoon na tinatanaw po namin na malaking pagpapala o talagang walang kapalit na hindi po yung pong pagsasabi ng mm, salamat. Bagamat yun po yung malaking bagay para sa Panginoon, ngunit para po sa nagaganap sa aming buhay, parang kulang po yun, yung salitang salamat. Hindi ko po alam kung siguro sa banda-banda dyan, kaya baka pagkalooban din ng Diyos na ng kaunting kaalaman na ika nga po yung makapag-share ng salita ng Diyos sa iba, sa lalo doon sa mga nasa sa labas na nakakasama namin na siyempre po kung kami lumalabas na nagsishare, ito nga po sa isa kong sineshare sa kanila. Pero yung po mga tao kasi hindi po sila hindi kumisan hindi pa rin po sila naniniwala kahit po basahin na nakasulat sa Biblia. May mga tao pa rin po kasi hindi pa rin kumbinsido sa binasa mo na sa na nakasulat. Parang hindi pa rin sila kumbinsido sa ganong mga ika nga po ay patunay na yun ang nakakapagbigay ng alwan ng buhay sa amin, ng pagbabago sa aming buhay na hindi lamang po sa material na bagay, sa kalusugan, talagang in general po, talagang lahat-lahat po. At kaya yun din po yung masasabi ko sa inyo mga kapatid bilang tayo magkakasama rito sa gawain. Patuloy lamang po at magtiwala po tayo sa Diyos. Huwag na po tayo magpadala doon sa mga tagalabas na hahatakin tayo kung saan-saan na mag-focus lang tayo sa pamilya. Yung focus sa pamilya, malaking ko na po yun. Huwag po tayong kahit mga kamag-anak, kahit pa mga kami, ganyan na po yung ginagawa namin, kahit may mga kamag-anak, maliban lang doon sa talagang mga kalapit na nga po ay malalapit sa amin na hindi naman po masama yung pag-iimbita pero ang kung ang anyaya sa atin ay tayo mapapalayo sa aral at mapagbibigay sa atin ng kasalanan ay iwasan na po natin at mag-focus po tayo kagaya nga po ng senior ko. Ito pong salitang ito ay napakabisa. Ito pong nakasulat sa aklat ng Mateo 6:33. Unahin po natin siya at wala na po tayong sa akin pong karanasan, wala na po tayong ika nga po hahanapin pa, wala na po tayong masasabi sapagkat pero kung ang ating laging hihilingin ay material na bagay, ay yan po ay imposibleng ika nga po kung hahangarin natin sobra-sobra, imposible po mangyari sa ating buhay. Ngunit kung tayo po mayroong kasiyahan, kakontentuhan sa buhay sa pamamagitan ng aral ng Panginoon, ay kahit maliit na bagay, kahit yan ay nasabi ko nga po kanina, yung paggising pa lang sa umaga na tayo may hininga at may malakas ang ating katawan, wala tayong nararamdaman, napakalaking blessing po yun. At ang pangalawa po ay yung tayo ay makaraos dito sa ika nga po dumating yung panahon na maunawaan talaga natin na kagaya natin mga nakikinig sa aral na sa bandang huli na yun ang ating ini-aim dito sa gawain ito na tayo mapasama doon sa kaligtasan na hindi na tayo ika nga po hindi na tayo dadaan doon sa judgment day. Dito pala dinadjust na tayo kaya ang aking po masasabi magpahatol po tayo sa ngayon habang tayo buhay pa sapagkat kung tayo po ay sumakabilang buhay nang wala tayong nadadalang aral man lang o naintindihang aral, wala pong mangyayari sa atin. Wala po yung ating pagha pakikinig ng salita ng Diyos kung hindi po tayo magpapakontrol o ika nga po ay magpahawak po tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Yun lamang po mga kapatid. Maraming maraming salamat po at God bless us all. Ngayon naman po ay maririnig natin si Brother Albert sa ating Word of God this week. Magandang araw po mga kapatid, magandang hapon dito sa mga kapatid sa UK.
At magandang gabi naman dyan sa ating mga kapatiran sa Pilipinas na matiyagang nakikinig ng mga salita ng Diyos. Ah, Actually, maganda ang sa bagay, lahat naman ng salita ng Diyos ay maganda at mahalaga ang bawat salita ng Diyos. Ang binasa ni Brother Randy at ito nagtuturo sa atin na hindi tayo dapat na mag-alaala sa mga nagaganap sa ating buhay. Yung anxiety, yung sobrang pag-iisip sa ini-enumerate nga kung anong kakanin, kung ano inumin, kung anong dadamitin, at nag-aalaala rin sa haba ng kanyang buhay. Ay ang lahat pong yan ay dapat ay wag natin ipag-alaala at i-focus natin ang ating sarili doon sa verse 33, seek ye first His kingdom and righteousness, and everything shall be added unto you. Ano ba yung ia-added? Yung ia-added, yung kakanin, iinumin, dadamitin, pati haba ng buhay, idadagdag din niya. Kasi sabi, babasahin ko nga pala yung katumbas din ng binasa ni Brother Randy pero sa aklat ng Lucas. Lucas chapter ano nga ba yun? Chapter 12 verse 22. Yun nga ba? Ito, Lucas chapter 12 verse 22 and the following. Do not be anxious. Ito rin yung binasa ni Brother Randy. Kaya nga lang sumulat nito si San Lucas. Si San Lucas, according to the Bible, he is a doctor. Doktor si San Lucas. Sa aklat naman ng Mateo, si Matthew ay yun ni parang tax collector, si Matthew. Pero ito siya sulat ni San Lucas, ang sabi rito, and he said to his disciple, therefore I tell you, do not be anxious about your life, what you will eat, nor about your body, what you will put on. For life is more than food, and the body more than clothing. Consider the raven. They neither sow nor reap. They have neither storehouse nor barn, and yet God feeds them. Of how much more value are you than the birds? And which of you, by being anxious, can add a single hour to his span of life? Abay, totoo po naman yun. Hindi ka makakapagdugtong kahit isang oras lang sa iyong buhay. Pero kaya ng Diyos yun. Kaya nga sabi sa 33, and all these things shall be added unto you. Ay sa makatuwid, kahit buhay, pwede niyan dugtungan. Kung sino nagbigay ng buhay, siya ang makakapagbigay noon. Bakit nagsalita ng ganito ang Diyos? Ano ba ang pagka-Diyos niya? Gaano ba ang kapangyarihan ng Diyos? Wala namang makakapagsabi sa kapangyarihan ng Diyos. Napakalawak ng kapangyarihan ng Diyos. Pero meron lang tayong babatayan sa mga sinabi, mga pangyayari sa Biblia na nagpapakilala ng kapangyarihan ng Diyos. Basahin natin sa aklat ng Genesis chapter 18 verse 14. 18 verse 14 ng aklat ng Genesis. Noong nagpunta yung anghel at sinabi na si Sarah ay magkakaanak. Ay si Sarah po ay malapit na mag-100 taon, ganun din si Abraham. Kaya natawa si Sarah. Kaya sabi rito sa verse 12, so Sarah laughed to herself saying, after I am worn out and my Lord is old,
shall I have pleasure? The Lord said to Abraham, why did Sarah laugh and say, shall I indeed bear a child now that I am old? Ito ang pagpapaliwanag ng anghel na napakita kay Abraham. Is anything too hard for the Lord? Dito ipinahahayag yung kapangyarihan ng Diyos. Meron bang mahirap sa Diyos? Kaya doon sa binasa ni Brother Randy, sabi niya, seek ye first His kingdom and righteousness, and everything shall be added unto you. Kaya bang gawin ng Diyos na dagdagan? Kaya. Kasi sabi rito, is anything too hard for the Lord? Wala naman mahirap sa Panginoon eh. Ay tanungin din natin yung ibang mga propeta sa lumang tipan na nagsabing walang mahirap sa Panginoon. Dito sa aklat ng Jeremiah chapter 32, verse 17. Ang sabi rito ay ganito, Lord God, it is you who have made the heavens and the earth by your great power and by your outstretched arm. Nothing is too hard for you. Isipin mo, siya pala ang gumawa ng langit, siya ang gumawa ng lupa sa napakadakilang kapangyarihan ng Diyos. Walang mahirap sa iyo, ang sabi nitong propeta na ito. Kung itataas pa natin sa 27, ganun din ang sinabi niya. Ito, behold, ang nagsasalita na rito ang Panginoon, behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is anything too hard for me? Mayroon bang mahirap sa akin? Ako ang Diyos ng lahat ng may buhay o ng laman. Mayroon bang bagay na mahirap sa akin? So ito nagpapahayag, mga binasa kong ito, Genesis 18:14, Jeremiah 32 verses 17 and 27, na walang mahirap sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang napakadakilang kapangyarihan. At ito ring Diyos na ito nagsalita doon sa Matthew chapter 6 verse 33 na seek ye first His kingdom and righteousness, and everything shall be added unto you. Ang nagsasalita nito si Jesus, ang ating Panginoon Jesucristo. Napakarami talaga ay naniniwala sa salitang ito ng Diyos. Bakit? Ay gusto nila makalaya sa isipin, sa mga problema sa buhay. Kaya yung pag-iisip nila tungkol sa hanap buhay, yung tungkol sa kakanin, tungkol sa dadamitin, hindi na nila iniisip yun. Ang kanilang iniisip ay kung paano sila makakabahagi ng kaharian at ng kaluwalhatian ng Diyos. So my dear brothers and sisters, wala palang mahirap sa Diyos, makapangyarihan talaga siya. Now, doon sa binasa ni Brother Randy, doon sa Mateo 6:27 yata yun, binabanggit dito, and which of you by being anxious can add a single hour to his span of life? Isang oras nga lang eh. Hindi mo kayang dugtungan ng buhay eh. At yan naman sinasabi rin sa ibang bahagi ng Biblia, Ecclesiastes, ano ba ito? Ecclesiastes chapter 8 verse 8. Ito sinasabi, no man has power to retain the spirit. Kaya dun sa last breath ng isang tao, mihiwala yung espiritu. No man has power to retain the spirit. Wala kang kapangyarihan na pigilan ng espiritu.
or power over the day of death. Walang kapangyarihan ng tao na pigilan ang kamatayan ng isang tao pag itinakda na. There is no discharge from war, nor will wickedness deliver those who are given to it. Or power over the day of death. Walang kapangyarihan. Pero nangako ang Panginoong Hesukristo o ang Diyos na kung hahanapin natin ang kanyang kaharian, yung kahit nga isang oras na hindi natin madugtungan ng ating buhay, idaragdag. Ibig sabihin, kaya pahabain ng Diyos ang buhay. Ngayon, sa Lumang Tipan, dito sa aklat ng Proverbs chapter 3, totoo naman yun. Sinabi rin ito ng Panginoon. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace, they will add to you. So, length of days and years of life, ay di kaya palang pahabain talaga ng Diyos. Pero merong requirement. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. Iingatan mo yung kanyang salita. Pag iniingatan mo iyong salita, yun ang katumbas naman ng seek ye first His kingdom and righteousness. Yung righteousness, yun ang commandment of God na dapat nating ingatan sa ating puso. For length of days and years of life and peace, they will add to you. So, kayang dugtungan ng Diyos ang buhay. Pero tayong tao, sinasabi ng Biblia, wala tayong power over the day of death. Wala tayong kapangyarihang kahit isang oras nga lang na madugtungan hindi natin kaya . Kahit pa doktor, hindi kaya pag itinakda na ng Diyos. Pero, yung nagbigay ng buhay sa atin, He has the power. Meron siyang kapangyarihan para pahabain ang ating buhay. Gusto ninyo ng halimbawa na meron taong pinahaba ang buhay? Sa Pilipinas nga, meron akong kaibigan na kasama ko rin sa simbahan na sabi ng doktor, 3 months na lang. 83. Hanggang ngayon, 2026, buhay pa. At active pa rin sa paglilingkod sa Panginoon. So, yun buhay na patotoo at hanggang ngayon nandun sa aming baryo. Ay ngayon, sa Biblia, meron din pinahaba ang buhay dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Basahin natin dito sa aklat ng 2 King, chapter 20, verse 1. Ayan, Ito, my dear brothers and sisters, hindi kayang gawin ng tao. Pero ginawa ng Diyos sa kanya. Bakit? Dinugtungan ang buhay niya dahil siya ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Yun naman if you keep His commandments, kagaya nito, pinahaba ang kanyang buhay. Ang sabi rito, in those days, Hezekiah became sick and was at the point of death. Siguro maganda sa Tagalog ko ito basahin. Ito, ikalawang hari, ang nakalagay po rito. Ikalawang hari. Ayan. Chapter 20. Ayan. Nang mga araw na yaon ay may sakit na ikamamatay si Ezekias. At si Isaias na propeta na anak ni Amos ay naparoon sa kanya at nagsabi sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, ayusin mo ang iyong bahay sapagkat ikaw ay mamamatay at hindi na mabubuhay.
Nang magkagayoy kaniyang ipinihit ang kanyang mukha sa panig ng bahay at nanalangin sa Panginoon na nagsasabi, "Idinadalangin ko sa iyo, O Panginoon, na iyong alalahanin kung paanong ako'y lumakad sa harap mo sa katotohanan." Iningatan pala ni Hezekias yung salita ng Diyos. Kaya sabi niya, kung paanong ako'y lumakad sa harap mo sa katotohanan at may dalisay na puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin. At si Hezekias ay umiyak ng mainam. At nangyari, bago si Isaias ay lumabas sa pinakaloob ng bayan, na ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na nagsasabi, "Bumalik ka uli at sabihin mo kay Hezekias na pangulo ng aking bayan, ganitong sabi ng Panginoon ng Diyos ni David, na iyong magulang, aking narinig ang iyong panalangin, aking nakita ang iyong mga luha. Narito, aking pagagalingin ka. Sa ikatlong araw ay sasampa ka sa bahay ng Panginoon at aking idadagdag sa iyong mga kaarawan ay 15 taon at aking ililigtas ka at ang bayang ito sa kamay ng hari sa Assyria at aking ipagsasanggalang ang bayang ito dahil sa akin at dahil sa aking lingkod na si David." O napahaba ng 15 taon, which is hindi kaya ng taong gawain. Kaya tama sabi sa Biblia, nothing is too hard for the Lord. Walang mahirap sa Panginoon. Kaya matuwid na sabihin ng ating Panginoon Jesucristo sa aklat ng Mateo 6:27, sino makapagdaragdag ng 1 oras sa haba ng inyong buhay? Ating basahin naman sa 33, kaya't hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at katuwiran, at lahat ng bagay na ito'y idaragdag sa inyo, kasama yung paghaba ng buhay, kasama yung kakanin sa araw-araw, kasama yung dadamitin, kasama yung lahat ng mga bagay na gumugulo sa ating isipan, kasama ang kagalingan sa ating mga nararamdaman sa ating katawan. Hindi ba ito'y salita ng makapangyarihang Diyos na nagsabing walang mahirap sa akin? Marami tayo'y lubos na naniniwala, palagay ko, sa mga pangakong ito ng Diyos. Ay paano naman kung ang nagsalita ring Diyos, nagsalita nito na walang mahirap sa Kanya, ay siya rin nagsabing, huwag kayong gagawa ng mga bagay. O basahin nga natin sa Biblia, dito sa aklat ng Exodus chapter 20, eto, Exodus chapter 20. Ito. Ang sabi rito ay ganito. Exodus chapter 20 verse 1 and the following. At sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, "Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabat sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang nasa itaas." Ay nasa itaas sa langit. Ay sino man nasa langit? Ang ating Panginoon Jesucristo. Pero pinagbabawal niyang gumawa ng larawan. No? Larawang inanyuan o kawangis man ng anumang nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin. Ito ba ang nagsalita ba noong walang mahirap sa akin at nagpapagaling ng sakit? Ito ring Diyos na nagsasalita nito.
madaling tanggapin yung kanyang mga aral pagdating doon sa mga bagay na hinihiling natin na naway magkaroon tayo ng malusog at malakas na pangangatawan. Pero ito ring Diyos na ito nagsabing, huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin. So the same God, siya rin ang Diyos na nagsalita ng mga pagpapala na ating tatanggapin, at siya rin ang Diyos na nagbabawal sa mga bagay na ito. Ang tanong sa bawat isa sa atin, kayo ba'y sa Diyos o kayo ay sa tao? Alin ba ang gusto niyong sundin? Yung kinagis na nating aral ng mga tao na kumakalaban sa salita ng Diyos, o yung Diyos ang dapat nating sundin? Ay madali naman ang desisyon. Alam natin na ang lahat ng bagay ay pagsusulitan natin sa harap ng Diyos at wala namang makakatakas doon. Ay siguro mas mahalaga na sundin natin ang sinasabi ng Diyos. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoong Diyos ay Diyos na mapanibughuin. Ayaw nga ng Diyos yun Nagagawin natin yung gayon. Siya nangako rin na walang mahirap sa Kanya. Basahin pa rin natin sa bagong tipan naman dito sa Roma chapter 1 verse 25. Ito, my dear brothers and sisters. Ang sabi rito, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Kaya nakakaranas ng maraming kaguluhan sa buhay ang isang tao. Sa halip na ang sambahin ang tunay na Diyos, ang Diyos ng Biblia, ang sinasamba yung mga bagay na nilikha ng kamay ng tao. Kaya yan ang dahilan kung bakit nagkaroon ng mga deformity o yung mga bagay na hindi maganda nagaganap sa isang tao. Dahil diyan, my dear brothers and sister. Ngayon, ituloy natin ang pagbasa kung ano magiging resulta na ikaw ay sumamba sa nilalang kaysa lumalang. Ito sa 26, dahil dito'y ibinigay sila ng Diyos sa mga mahahalay na pita, sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyaong nalalaban sa katutubo. At gayon din naman ang mga lalaki na nang iwan ang katutubong kagamitan sa mga babae ay nangagningat sa kanilang karumihan ng pita. Ang isa't isa na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa kapwa lalaki at tumatanggap sa kanilang sariling kagantihan ng kanilang pagkakamali. Yung pala ay bunga ng pagsamba sa Diyos-Diyusan. Ayan. Ano pa ang bunga ng pagsamba sa Diyos-Diyusan? Doon pala nagsimula yung mga bakla at mga tomboy sa maling pananampalataya at pagsamba sa Diyos. Sa halip na ang sambahin ni nilalang, sa halip na ang sambahin ni lumalang, ang sinamba yun nilalang. Ayon, kaya yun na nangyari. Ano pa ang bunga ng pagsamba sa mga nilikha ng kamay ng tao? Ayan, palibhas ay hindi nila minagaling na kilalanin ng Diyos. Bakit hindi minagaling na kilalanin ng Diyos? Ay kasi yung tunay na Diyos na nasa langit, hindi nila kinikilala yung kanyang mga sinasalita. Ang kinilala nila yung kanilang
pagsamba doon sa mga hindi dapat sambahin. At ang sabi rito, palibhasa hindi nila minagaling na kilalanin ng Diyos, ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin yaong mga bagay na hindi nangararapat. Nangapuspos sila ng buong kalikuan ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan, puspos ng kapanaghilian, ng pagpatay sa kapwa, ng pagtatalo, ng pagdaraya, ng mga kasamaan, mga pag-uupasala, mga mapanirang puri, mga napupuot sa Diyos. Bakit hindi napupuot sa Diyos? Ay sa halip na sundin ang salita ng Diyos, ay yung kontra sa sinasabi ng Diyos. Kaya sila ay mga antikristo, mga mapanirang puri, mga napupuot sa Diyos, mga manlalait, mga palalo, mga mapagmapuri, mga mangangathan ng mga kasamaan, mga masuwayin sa mga magulang, mga haling, mga hindi tapat sa tipanan, mga walang katutubong paggiliw, mga walang habag. Na bagaman nalalaman nila ang kautusan ng Diyos na mga nagsisigawa ng ganyong mga bagay, mga karapat dapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga gayon. Bakit ganito? Bakit dumating ang mga ganitong uri ng kasamaan sa tao? Dahil sa pagsambang mali sa Diyos, sumasamba sila sa mga hindi dapat sambahin. Simulan natin dito sa 20. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat pa ng lalangin, ang sanlibutan ay nakikitang maliwanag. Sapagkat anto sa pamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos upang sila'y walang madahilan. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid at mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Ang mga nangagmamarunong ay naging mga mangmang at pinalitan nila ang kaluwalhati ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira, at mga ibon at mga hayop na may 4 na paa at ng mga nagsisigapang. Dahil dito'y sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at naglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Ang naging resulta, dahil dito ibinigay sila ng Diyos sa mga mahalay na pita, sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyang nalalaban sa katutubo, at gayon din naman ang mga lalaki na nang iwan ang katutubong kagamitan sa mga babae ay nangagninga sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa, na gumagawa ng kahalayan ng mga lalaki sa kapwa lalaki at tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. At palibhasa hindi nila minagaling na kilalanin ng Diyos, ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin yung mga bagay na hindi nangararapat. Nangapuspos sila ng buong kalikuan, ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan, puspos ng kapanaghilian, ng pagpatay sa kapwa, ng pagtatalo, ng pagdaraya, ng mga kasamaan, mga mapag-upasala, mga mapanirang puri, mga napupuot sa Diyos, mga manlalait, mga palalo, mga mapagmapuri, mga mangangatan, mga kasamaan, mga masuwayin sa mga magulang, mga haling, mga hindi tapat sa tipanan, mga walang katutubong paggiliw, mga walang habag. So my dear brothers and sisters, ito'y bunga ng maling pagsamba sa Diyos. Sa halip na ang dapat sambahin ay ang lumalang ng lahat ng bagay, ang sinamba ay yung nilikha rin lamang ng Diyos. Alam naman natin kung ano yung mga nilikha lamang. Kahit nga si Pedro, nung siya'y luluhuran ni Cornelio, bay wag mong gawin yan. Yun po ay yung tunay na Pedrong nasa Biblia. Pero ngayon, kahit ribulto ni Pedro, sinasamba na yun ay ipinagbabawal ng Diyos. So my dear brothers and sisters, ang katotohanan ng Biblia dapat nating pakinggan. Kung tayo talagang sa Diyos,
sundin natin ang kalooban ng Diyos. Tama ang sabi ni San Marcos ng kanyang isulat doon sa aklat ng Marcos chapter 9 verse 40. Ang sabi rito, ang sabi ni Jesus dito, si Jesus ang nagsasalita rito. Sabi sa verse 40, sapagkat ang hindi laban sa atin ay suma sa atin. Sino ba ang laban kay Kristo? Yung hindi sumusunod sa kanya sinasabi. Yung binabaliwala ang kanya sinasabi. Yun ang laban kay Kristo. Kaya sabi ni Kristo, sapagkat ang hindi laban sa atin ay suma sa atin. So, alin ba ang higit nating sundin, dapat sundin? Yung ating kinagis ng paniniwala o yung mismong salita ng Diyos na nagmula sa bibig ng Diyos? Gayahin natin ang katwiran ng mga apostol, my dear brothers and sisters. Babasahin ko sa inyo sa aklat ng Gawa. Gawa chapter 5, verse 29. Ito, ito sinasabi ni San Pedro. Simulan ko muna sa 27. At ng kanilang mga dala, sila ay kanilang iniharap sa mga Sanhedrin at tinanong sila ng dakilang saserdote na sinasabi, ibinala naming mahigpit sa inyo na huwag kayong magturo sa pangalang ito. Pangalan ni Jesus po yun. At narito, pinuno ninyo ng Jerusalem ng inyong aral at ibig ninyong iparatang sa amin ang dugo ng taong ito. Sumagot ang mga apostol. Datapwat nagsisagot si Pedro at ang mga apostol at nangagsabi, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. Sino raw ang dapat na sundin o saan tayo dapat tumalima? Sa Diyos. Sinasabi na nga ng Diyos itaas natin sa dito naman sa 4:19 ng Gawa. 4:19 ng Gawa. Ito. Ayan, may mga warning sa mga apostol, pero sa 17 ko rin babasahin. Gayon may upang huwag nang lalong kumalat sa bayan, atin silang balaan, nabuhat ngayon huwag na silang magsalita pa sa sino mang tao sa pangalang ito, pangalan ni Jesus. At sila'y tinawag nila at binalaan sila na sa anumang paraan ay huwag silang magsisipagsalita ni magsipagturo tungkol sa pangalan ni Jesus. Datapwat si Pedro at si Juan ay nagsisagot at nagsipagsabi sa kanila, kung katuwiran sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo kaysa Diyos inyong hatulan. Sino ba higit natin pakinggan? Tao o Diyos? The choice is yours. Ang sa Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos. Ang sa diablo, sumasalungat sa salita ng Diyos. Ang sa diablo, hindi nakikinig ng salita ng Diyos. Basahin nga natin sa John chapter 8, verse 47. John chapter 8, verse 47. Ito. Ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Dahil dito'y hindi ninyo dinirinig sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. Ay kung hindi sila nakikinig ng salita ng Diyos at hindi nila dinidinig, hindi pala sila sa Diyos. Ay kanino sila? Sa 44. Kayo'y sa inyong amang diablo at ang mga nais ng inyong amang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya.
Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kaniya, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. So, yung mga hindi nagsisipakinig ng salita ng Diyos, ibig ko sabihin na nagsisipakinig, yung hindi sumusunod sa kanyang napakinggan, yung pala isa kabila. Now, my dear brothers and sisters, ang mga binasa ko sa inyo sa Biblia, yan po ay naandyan sa, lahat yan po ay nakasulat. Wala po naman akong pwedeng i-preach sa inyo eh. Hindi naman ako pwedeng mag-preach sa sarili ko eh. Bawal sa Biblia yun. Kaya pinakamahalaga na yung basahin ko na lang ng basahin sa inyo. Ngayon narinig ko kay Brother Randy, na pagka pala ikaw ay nasunod sa kalooban ng Diyos, eh hindi ka na pala hahatulan. Kasi sabi rito sa 1 Peter, nakalagay po rito sa 1 Peter, ano ba yun? Yun nga ba? Chapter 4 verse. Ay ito, 1 Peter chapter 4 verse 17, sabi niya hindi na raw tayo hatulan. Ay nakasulat nga po yun sa Biblia. Kasi dito, pagka ikaw ay kasama na rito, member of the Church of God in Christ Jesus. Ito sabi, sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. Ay saan ba ang bahay ng Diyos? Ang bahay ng Diyos, yung Church of God. Sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. Ay saan ba ang bahay ng Diyos? Basahin natin ang 1 Timothy chapter 3 verse 15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon na upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos. Ano raw yung bahay ng Diyos? Na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. So sa 1 Peter chapter 4 verse 15, doon pala magsisimula ang judgment. Kaya pala rito sa bahay ng Diyos, sa Church of God, ay basa tayo ng basa ng salita ng Diyos kasi tayo dinajudge na ng Diyos. Balik uli natin sa 1 Peter. Dito sa 1 Peter chapter 4, ay tayo pala, ayun, verse 15, ayan. Verse 17, sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghukom sa bahay ng Diyos. Alam na natin na ang bahay ng Diyos, 1 Timothy chapter 3 verse 15 ay iglesia ng Diyos. Ayan. Pasimula ng paghukom sa bahay ng Diyos. At kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas na mga hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ni Kristo? Yung pong aking binabasa, ebanghelyo ni Kristo na dapat talimahin ng mga nasa sa loob ng bahay ng Diyos. Alin daw po ang bahay ng Diyos? Iglesia ng Diyos. Ayan. Ngayon, sabi ni Brother Randy kanina, ay hindi na raw tayo dadaan sa paghukom. Bakit? Ay kasi nga hinuhukuman na tayo ng kanyang salita. Itanong natin sa Panginoong Jesucristo, totoo bang hindi dadaan? Ayan. Basahin natin yung aklat ng Juan chapter 5 verse 24. Ito. Ang sabi rito sa Juan chapter 5 verse 24, ang ating Panginoong Jesucristo ang nagsasalita rito. Ang sabi niya rito, para patunayan ko sa inyo na tayo mga member ng Church of God, na nakikinig kayo ng mga salita ng Diyos, dinadjudge na kayo ng salita ng Diyos, nililinis na sa madaling salita. Kaya sabi ni Kristo sa 15:3 yata ng John, nilinis na kayo ng aking mga salita. Ibig sabihin, dinadjudge na kayo ng mga salita ko. Nagbabago na kayo. Nililinis na kayo ng salita ng Diyos. Hindi ka na ngayon dadaan sa judgment day.
ay nilinis ka na nga ng salita. Yun ding salitang yun ang idadjudge eh. Ngayon, eto ang sabi ng Panginoon Jesucristo sa John chapter 5. Ito talagang chapter 5 verse 24. Katotohanang sinasabi ko sa inyo. Dalawa na yung katotohanan. Talagang totoong-totoo ito. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol. Aba, libre ka pala sa paghatol. At hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. So my dear brothers and sisters, yan po ang dahilan kung bakit kami ay nangangaral ng kanyang banal na salita. Ang mga salita ng ating Panginoon Jesucristo ay may kapangyarihan at napakahalagang sundin sa ating pang-araw-araw na buhay. Kung bagaman ang mga salita ng Diyos ay masakit, ito ay isang uri ng panglinis sa ating kaluluwa, sa ating pagkatao. At habang tayo'y nililinis ng salita ng Diyos, ang sabi nga niya, hindi mapapasok sa paghatol. Bakit? Ay kasi hinahatulan na nga tayo ng kanyang banal na salita. Nililinis na tayo. Basahin na nga natin. John chapter 15 verse 2 yata yun. Ayan. Ang bawat sanga na sa akin na hindi nagbubunga, inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga, nililinis niya. Ay tayo kasi sanga ni Kristo. Bawat sanga, kung hindi ka nagbubunga, pinoproning ka naman ng Ama. Ibig sabihin, tinatanggal ka kay Kristo. At yun naman nagbubunga, nililinis niya upang lalong magbunga. Ano bang bunga? Ang hinahangad niya, yung mabubuting gawa. Yun ang bunga, mabubuting gawa. Ayan. At sa verse 3, kayo'y malilinis na. Sa paano? Sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. So yung pong mga salita ng ating Panginoon Jesucristo, although kung minsan inaantok tayo sa pakikinig, ayun po palang lahat ng bawat salitang lumabas sa bibig ng Diyos ay napakahalaga. Napakahalaga, my dear brothers and sisters, para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. Manatili kayong makinig, magsabuhay, manatiling magbasa, makinig, at magsabuhay ng kanyang mga banal na salita. Revelation chapter 1 verse 3 yata yun. Mapalad ang bumabasa. Ayan, tama kaya sinabi ko. Verse 3. Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Kaya tama sabi ni Brother Randy, kahit na matalik nating kaibigan pa rin natin. Pero, hindi tayo dapat padala sa mga maling aral at sa maling impluensya na kumukontra o lumalaban sa salita ng Diyos. Dapat nating panghawakan ang mga salita ng mga apostol na tinuruan ng ating Panginoon Jesucristo. Si San Pedro. At ang sabi niya, higit naming dapat sundin ang kalooban ng Diyos kaysa sa kalooban ng tao. Ang mga salitang ito ng apostol ng ating Panginoon Jesucristo ay gumigising din sa bawat isa sa atin.
Saan tayo tatayo? Kay Jesus o sa kalaban ni Kristo? My dear brothers and sisters, yan ang mga bagay na iniiwan ko sa bawat isa sa inyo. Kay Jesus na kumisay kontra sa ating kinagis ng pananampalataya, tayo ba'y mananatili kay Jesus? Kung ang nakapaligid sa atin ay mga sumasamba sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, ang kalayaan ay nasa sa bawat isa sa atin. But we must be wise, my dear brothers and sisters, sapagkat the soul, ang ating kaluluwa, ang nasa in stake. Anong ibig sabihin nun? Ang nakasalalay dito ay ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Mas magaling ang magpakatalino tayo. Sumunod tayo sa kanyang mga banal na salita. Yan na lamang po, my dear brothers and sisters, at nawa ang pagpapala at pag-ibig ng Diyos ang siya maghari sa bawat isa sa atin. Amen. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya, buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulan, hanggang sa pag-ibig, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti mapakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang tinig mo siyang gabay sa kasakitan at nariyan sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, O Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti mapakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko, iaalay ko lahat para sa'yo. Kailanman di magbabago ang kabutihan
Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti mapagkailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti mapagkailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Diyos amang makapangyarihan, patuloy po kami, Panginoong, lumalapit sa iyo, Panginoon. Sa hapong ito, Panginoon, kami po'y taus-pusong nagpapasalamat sa iyong mga salitang aming napakinggan mula sa aming kapatid na si Brother Albert, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, sa paggamit mo, Panginoon, upang ipahatid mo, Panginoon, ang iyong magandang balita, Panginoon, upang kami ay makatuon sa iyong kaharian, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon. Ang lahat ng naririto, Panginoon, ay taus-pusong nagpapasalamat, Panginoon, sa kabutihan mo, Panginoon, sa iyong walang hanggang pagpapalang ipinagkakaloob mo sa amin, Panginoon. Alam mo po, Panginoon, ang aming mga pinagdadaanan sa aming buhay, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa mga araw na ito, Panginoon, at sa mga darating na araw, Panginoon, ay kami patuloy na maglilingkod, Panginoon, na kami, Panginoon, ay iyong binubuo at talagang iyong pinagkakalooban ng iyong mga kabutihan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Kung ano-ano man po, Panginoon, na nangyayari sa aming buhay, sa takbo ng aming buhay, Panginoon, ikaw po ang aming lalapitan, Panginoon. Wala po kayong katulad, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon, ay taus-puso kami nagpapasalamat. Taimtim naming aming sinasapuso at iniisip ang lahat ng iyong kabutihan, Panginoon. Kaya, Panginoon, kung ano ang aming mga nararamdaman sa kasalukuyan, Panginoon, ikaw po ang nakakasagot ng lahat ng ito. Ang aming kalungkutan, ang aming kabuhayan, Panginoon, ay iyo pong ipagkaloob, Panginoon. Ang aming mga nagdinadanas na mga paghihirap, Panginoon, sa buong mundo, Panginoon, ay iyo pong bigyan ng walang hanggang pagpapala, Panginoon. Kaya, Panginoon, ano naman po, Panginoon, na nangyayari sa aming buhay, Panginoon, sa lahat ng naririto sa iyong mundong nilalang, Panginoon, ay kami po'y nakatuon sa iyo, Panginoon, at hipuin mo po, Panginoon, ang lahat ng tao, Panginoon, upang magbago, Panginoon. Hipuin mo po, Panginoon, sa sanggol hanggang sa katandaan namin, Panginoon, na iyo pong bigyan ng iyong mga pagpapala. Higit sa iyong mga salitang dapat malaman ng bawat isa, Panginoon. Ang kabutihan mo, Panginoon, ay siyang mamayani sa aming buhay, Panginoon. Kaya, Panginoon, ito po ang aming samot dalangin, Panginoon. Ang kawalhatian, Panginoon, sa aming buhay ay aming iyo pong ipagkaloob, Panginoon. At kami, Panginoon, ay tiklop tuhod na nagpapasalamat, Panginoon. At ang lahat, Panginoon, na nangyayari sa aming buhay, ikaw po ang nakakaalam. Marami pong salamat sa iyong kabutihan. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Salamat po mga kapatid at hanggang sa isang linggo po kami po ay nag-aanyaya sa inyo
na kayo ay muling makinig ng mabuting balita ng Panginoon. Have a lovely week ahead. God bless.